ng buhay bagamat mapanganib ay di ito alintana sa murang edad ng batang si Kenneth Argami. Pagtutulak ng trolley ang kanyang pinagkakakitaan. Kasama ang ating kagapay na si Miss Annie Rentoy, minsan pa, pagmasdan natin ang mga bata. Paglalaro, pagtawa, at pagsasaya. Ito ang bumubuo sa mundo ng isang bata. Daigdig na hindi lubos na uunawa ng batang si Kenneth Argami. 12 taong gulang, sapagkat sa murang gulang nito ay nilisan na niya ang gawain na isang musmus. Sa pananamit pa lamang ng batang ito ay malinaw mo na mababanaag kung anong pamumuhay mayroon siya. Sakay po ako ngayon ng trolley. Dito po kami ngayon sa Alabang, Muntinlupa. Pupuntahan po namin ang isang batang magtutrolley. Yan po ang kanyang hanap buhay para makatulong sa kanyang mga magulang. Bata pa lamang si Kenneth ay iniwan na sila ng kanyang ina. Dala siguro ng kahirapan. Kung kaya't ang kanyang ama ang siyang nagsisilbing magulang nito. Sa kabila nito, isang responsable at maasahang bata si Kenneth. Sa halip na paglalaro, ang inaatupag ay inilalaan niya ang kanyang oras at panahon sa pagtulong sa pamamagitan ng pagtutrolley. Mga kasambahay, ngayong oras na ito, kasama ko si Kenneth para dito sa masdan mo ang mga bata. Si Kenneth ay batang nais po na makatulong sa kanyang pamilya. Ang nanay niya po ay humiwalay sa kanya. Ang natira lamang na nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang ama na may sakit sa puso at ang kanyang lola na may goiter. Si Kenneth po ay tumutulong sa pagtulak ng trolley. Bago pa man sumikat ang araw, ay naghahanda na si Kenneth sa kanyang paghahanap buhay. Akay-akay ang trolley. Matyaga niyang binabagtas ang mapanganib na riles ng Alabang, Muntinlupa. Hindi alintana ang pagod at sakit ng katawan dahil ang kanyang laging laman ng isipan ay ang kanyang lola at ang kanyang ama na may sakit naman sa puso. Ang laki na ng goiter niyo, nanay. Paano? Siyempre, kaya isip ko sa buhay niya. Kasi sa amin, ako lahat. Ako naghahanap ng pera, ako ang namimili, ako ang nagluluto, pati puso namin ako gumagawa pag may difference. Ang kinikinta sa bawat pagtutulak ng trolley ay kanyang ibinibigay sa ama, pantustos sa pambili ng gamot at ibang pangangailangan sa araw-araw. Dala na rin ng kahirapan kung kaya't sa kanyang gulang na 12 ay hindi ito nakakapag-aral at umaasa na balang araw ay makakapasok siya sa paaralan at makatapos man lamang ng high school. So ngayon, bakit na hindi ka na nakapag-aral? Wala na daw po kasi pera. Pero gusto mong mag-aral. Naiinggit ka dun sa mga kaklase mo na nag-aaral. Anong pangarap mo na maging kung paglaki ni Kenneth? Anong gusto mong pangarap eh? Siyempre, ang gusto ko rin naman, maayos na buhay, makapagtrabaho siya dahil hindi naman habang panahon ako'y buhay. Gusto ko, kung ako mawawala, nasa maayos siya. So kung ikaw ang tatanungin, ano yung gusto mong maging hangad kay Kenneth na kung hindi siya makakapag-aral, ganun lang siya, Hindi makapagtrabaho siya kahit karpentero, matuto siya ng mga ganun. kahit na hindi siya mag-aral. Kahit hindi siya mag-aral, total marunong na din naman siya, marunong na siyang bumasa, sumulat. Kahit paano, matututo siya ng ibang trabaho na hindi kailangan ng pinag-aralan. So wala kayong plano na Kasi ayaw ko rin naman niyang malayo sa akin. Gusto ko sa lahat ng nakikita ko siya. Ayaw ko yan na halimbawa ipamimigay sa iba o ipampos sa iba. Ayaw ko. Saka yung ama niyan, ayaw din umiiyak yun. Pag yan yung inapunta dito, pauwi na sila, naiyak. ano bang iniisip mo? Ano ba yung gusto mo paglaki mo? Abogado. Ha? Abogado. Abogado? Bakit gusto mo maging abogado? Para po makatulong.
Para makatulong sa mga naape? Ayun, abogado pala. Nantakin niyo po, abogado ang kanyang hilig. Sa aking pakikisalamuha sa batang si Kenneth, naranasan ko rin ang sumakay sa isang trolley. Hindi pala biro ang pagsakay dito. Dahil kalakip nito ang panganib na maaring maidulot sa mga sumasakay at maging kay Kenneth. Eto na po yung tren na kinatakutan namin. Rinig namin ang kanyang busina. Kaya po, bigla kaming nagsipagtalunan dito sa trolley. Ganito pala ang buhay dito. Eto po, nakikita ninyo, nasa likod na. Sa muling pagkakataon, bago ang aming paglisan, ay isang mumunting regalo ang aming ipinagkaloob sa kanya. Baon ang kanyang mga ngiti. Okay mga kasambahay, eto ang handog ng Masdan Mo ang Mga Bata. Sa programa pong Kaagapay. Mula naman ito kay Kuya Daniel Rason at Brother Eddie Soriano. Kenneth, tanggapin mo. Sige, kunin mo. Kaya nanay, tulungan mo. Mabigat yan. Ayun. Ayan. Thank you very much. Mayroon pa dito. Mayroon pa. Maraming Nanay, salamat. ito pa nanay. Huwag ka muna magpasalamat. Ito pa. Ayan. Mayroon pa. Ito pa. Ayan, mayroon kang radio. Ay, may radyo na ako. Ay, salamat. Hindi man namin nabago ang kalagayan ng kanyang buhay at masagip sila sa kahirapan. Natitiyak naman namin na isang aral at inspirasyon ang naihatid namin sa kanya. Pananalig sa may kapal ang kailangan, lakip ng pagsisikap. Na-miss mo yun? May pag-aasa pa siya maging abogado. Kasi yung huli exams, ang pinakamatandang nag-exam mag-80 na. Oo nga. Di ba? Oo. Pero yung Oo. bata naman kailangan ng support nun eh. Kasi yung lola walang interest na magpaaral. Oo. Oo. That's Para your may problem. mga nanonood sa atin na gustong tumulong sa bata. That's Diba? correct. Pero masarap na sumakay sa trolley, ha? Oh, sinasabi namin na nagpo-problema siya dahil walang pampaaral. Sabi ko, inintroduce ko yung La Verdad. Kasi yung La Oo. Verdad, libre ka naman lahat doon. Lahat. Yes. Pagkain, libro, basta lahat. Kaya lang malayo. Basta sabi nung nanay, pwede naman yun basta hindi kukunin. Hindi naman kukunin. Pag-aaralin lang. She Oo. was very Oo. happy. Napakasaya nung kanyang lola na may goiter naman at yung tatay naman niya ay may sakit sa puso. Dali mo yun sa mga klinik. Nang dahil naman yun sa sobrang pag-iinom. Oo. Kapatid. Sobrang. Bakit niya ako tinuturo? Hindi, na ganyan lang naman ako. Gawin Wala lang naman akong naman ibig kami. sabihin. Tama yan. Binabati. Itigil na yung pag-iinom ng anak ko lang kwenta Alam mo, yan. napapatakbo si Jong doon sa sa likod. Binabati ko. Ito yung mga taga-lokal ng Alabang. Yan. Yung mga nakita mo sa likod, mga kasama natin. Ang Of lulusog course, ng mga nagdala ng Si Brad Ray, ang worker ng lokal ng Alabang. Si Emma, si Cynthia, and of course kay Brad Norman, Roy, Mark, Chemel, and Bobby. Maraming salamat. Tuwan-tuwa yung maglola. Oo nga. Ayan. Ay, tuwang-tuwa talaga sila. Yung goiter, pwede sa klinik ni Kuya yun, di ba? Ang sabi namin kay nanay, iniwanan namin ng address. Kaya Oo. medyo nalalayuan. Alam mo naman, mayroon tayong lokal doon na maaring umagapay sa kanila. Pwedeng dalhin yan sa clinic ni Kuya. Salamat po sa Diyos. Oo. Tuwan-tuwa, hindi nila ini-expect. Kasama ko si Miss Eugene. Yan, Eugene. Miss Eugene. Si Beth. Oo, paabroad- at ganun abroad ka din na, si Miss Brad Romulo. Oo, si Eugene, nakikita ko na lang sa abroad, sa Facebook eh. Yan laming naiikot niyan. Oo nga. Yan. Oo. Yan ang kasama natin, Lakay, the original. Yes. Miss Eugene. Ayan. Ilang Namimiss taon ko yung na rin almusal sa opisina niya. Sige, tuloy tayo. Maganda nga po. Magandang Siyempre. gabi sa mga taga-Alabang. Sa mga nagnais na ibahagi ang kanilang kwento at pagbigay aral at inspirasyon, maaari po ninyo ipadala ang inyong liham sa Masdan Mo ang Mga Bata, care of Kaagapay, 907 EDSA, PhilAm, Quezon City. Mga aral at katwiran naman po ng Diyos sa banal na kasulatan sa pagbabalik ng Kaagapay. Gather